Welcome sa Robert Anime Recap. Sa mundong ito, ang sangkatauhan ay nasa bingit ng pagkalipol dahil sa mga mapanganib na nilalang na tinatawag na 17 Beast. Ang tanging sandata laban sa mga halimaw na ito ay ang dog weapons, na ginagamit ng mga bayani. Isang araw, isa sa mga bayani ang humaharap sa kanyang huling laban sa digmaan. Nagawa niyang talunin ang halimaw na kilala bilang Ibon Kankle, ngunit ang lahat ng enerhiyang ginamit niya sa laban ay nagdulot ng matinding pinsala sa kanyang katawan. Habang sumasabog ang Ibon Kankle sa naglalagablab na apoy, ang katawan ni Willem K. Mitch ay naging bato dahil sa isang sumpa. Subalit, makalipas ang 500 taon, siya ay muling nabuhay bilang ang nag-iisang natitirang tao sa mundo. Isang araw, habang naglalakad si Willem sa lungsod, napansin niya ang isang dalaga na nadapa. Agad siyang tumakbo upang seluhin ito bago bumagsak sa lupa. Nagtipon ang mga tao sa paligid upang tingnan ang nangyari, ngunit imbes na tulungan ang babae, sila'y nagpakita ng pagkasuklam dahil wala itong animal features. Humingi ng paumanhin si Stolly Notte Seniorius kay Willem sa gulong kanyang naidulot, ngunit sinabi ni Willem na wala itong problema. Tinanong niya kung bago lang ba si Stolly sa lungsod. Inamin ni Stolly na ito ang kanyang unang beses sa lugar na ito, kaya't ibinigay ni Willem ang kanyang hood upang matakpan ang kanyang mukha at inilayo siya mula sa mapanghusgang mga tao patungo sa isang eskinita. Dinala niya ito sa isang tindahan at binilhan ng sombrero para maitago ang kanyang walang balahibong mukha. Ngunit bago pa makapagpasalamat si Stolly, pinutol na ni Willem ang usapan at sinabing, ang lugar na ito ay hindi maganda. Dagdag pa niya, ang pagkain dito ay mas malala pa sa Britain, ang crime rate ay mas mataas pa sa Gotham, at kung hindi ka mukhang tulad nila, malaki ang tsansang ma-hold up ka. Nag-alok si Willem na ihatid si Stolly sa daungan upang makaalis siya sa lungsod. Pinahalagahan ni Stolly ang kabutihan ni Willem, ngunit sinabi niyang may isang lugar pa siyang gustong puntahan bago siya umalis. Hiniling niya kay Willem na ipakita sa kanya ang daan patungo roon. Pumayag si Willem na maging gabay ni Stolly dahil wala rin naman siyang ibang gagawin. Ngunit pareho silang walang ideya kung saan pupunta, kaya't halos agad silang naligaw. Sa kabila nito, may mabuting naidulot ang pagkaligaw, nakita ni Stolly ang magagandang bahagi ng lungsod at nagkaroon sila ng kaunting kasiyahan. Pagkalipas ng maraming oras, narating din nila ang pinakamataas na lugar sa lungsod. Ang dahilan kung bakit gusto ni Stolly pumunta rito ay dahil matagal na niyang pinapangarap na makita ang ganitong tanawin. Nagpasalamat siya kay Willem sa paggawa ng araw na ito na espesyal para sa kanya. Sa wakas, maaari na siyang umalis ng walang panghihinayang. Ngunit biglang napansin ni Willem ang tatlong armadong lalaki sa likuran nila. Mukhang naroon sila para kay Stolly, tumingin si Stolly sa huling pagkakataon sa paglubog ng araw bago humarap kay Willem upang magpasalamat sa isang napaka-memorable na araw. Pagkatapos nito, lumapit siya sa mga lalaking dumating para sa kanya. Kita ni Willem na may kakaiba sa sitwasyon, ngunit mas pinili niyang huwag makialam at iwasan ang gulo ng iba. Kinagabihan, pumunta si Willem K. Mitch sa pub upang makipagkita sa kaibigan niyang si Greek. Tinanong niya kung kamusta na ang isa pa nilang kasama, si Anria, ngunit sa kasamaang palad, sinabi ni Greek na nagkamali si Anria kaninang umaga at nak-ain siya habang nasa ibabaw ng lupa. Walang nasabi si Willem at humingi siya ng paumanhin sa pagbanggit nito. Sinabi naman ni Greek na wala siyang dapat ipagpaumanhin dahil bilang mga salvagers, tanggap nila na ang kamatayan ay bahagi ng kanilang trabaho sa paghahanap ng kayamanan. Bagamat nag-aalala pa rin si Willem, sinubukan ni Greek na pasayahin siya sa pamamagitan ng pagbabahagi ng magandang balita. Mayroon daw siyang bagong trabaho at nais niyang sumama si Willem. Sa simula, naging interesado si Willem, ngunit nang banggitin ni Greek na ito'y may kaugnayan sa militar, agad siyang nawalan ng gana. Pilit na sinabi ni Greek na maganda ang oportunidad na ito upang kumita ng malaking pera, ngunit sinabi ni Willem na na-appreciate niya ang malasakit ni Greek, subalit ayaw niyang kumuha ng panibagong trabaho. Alam ni Greek na pinapasan pa rin ni Willem ang pagkakonsensya mula sa kanyang nakaraan, kaya't hindi nito mahanap ang lakas ng loob upang maghanap ng kaligayahan. Ngunit pinaalala niya kay Willem na kailangang matutunan nitong magpatuloy sa kanyang buhay. Dahil sa pagiging mapilit ni Greek, napapayag si Willem na tanggapin ang trabaho. Tinanong niya ang mga detalye, at excited na ipinaliwanag ni Greek na napakadali ng trabaho, maging caretaker lamang ng ilang espesyal na sandata sa isang military warehouse. Bagamat parang kainahinala ang tunog nito, napagpasyahan na ni Willem na tanggapin ang trabaho. Kinagabihan, dumating siya sa isla kung saan gagampanan ang kanyang tungkulin bilang caretaker.
Habang naglalakad siya patungo sa bodega, bigla siyang inatake ng isang batang babae gamit ang stick. Kahit madali sana niyang maiwasan ito, nang mawalan ng balanse ang bata, pinili niyang saluhin ito. Dahil dito, siya ang natamba sa putik. Sa mga sandaling iyon, dumating ang babaeng nakilala niya kaninang umaga, si Stolly Note Seniorius. Gulat na gulat siya nang makita si William doon. Pareho silang maraming tanong sa isa't isa, ngunit basang-basa at marumi si William kaya't nais muna niyang maglinis. Dinala siya sa bodega at nagkaroon ng pagkakataong maligo. Subalit, habang iniinspeksyon ang lugar, napansin niyang masyadong maganda ang bodega para tawaging warehouse. Pagkatapos niyang maligo, lumabas siya at sa kanyang pagkabigla, naghihintay sa labas ng pinto si Nefren Rockins Anya. Sinubukan niyang magkunwari na hindi niya ito nakita, ngunit masaya siyang niyakap ni Nefren, tuwang-tuwa na makita ulit si William. Ayaw sanang makasama ni William si Nefren, ngunit malas niya dahil nagtatrabaho rin ito sa lugar na iyon. Pinasyal ni Nefren si William at ipinaliwanag na ang warehouse na ito ay pinamamahalaan ng militar at ng Merchants Guild. Nandoon siya bilang kinatawan ng guild, at si William naman ang kinatawan ng militar. Dagdag pa ni Nefren, bagay na bagay kay William ang kanyang uniforme. Subalit, sa halip na matuwa, lalo lamang siyang nag-alala na baka kainin siya nito. Habang naglalagay ng tsaa sa tasa, siniguro ni Nefren kay William na bagamat mukhang masarap siya, hindi niya ito basta kakainin dahil siya na ang huling tao sa kanyang uri. Sinabi pa nito, hindi ko mamadaliin ang bagay na ito. Maliban na lang kung papayag kang kainin kita, talagang desperado si Nefren Rockins Anya kaya kahit isang braso, daliri, o kahit ang masarap na laman ni William K. Metch ay papatusin niya. Ngunit agad siyang pinatigil ni William, sa halip na pahabain ang usapan, binago ni William ang paksa at tinanong si Nefren tungkol sa kanyang trabaho bilang caretaker. Ipinaliwanag ni Nefren na sa totoo lang, hindi naman masyadong marami ang dapat niyang gawin. Sa katunayan, ang huling dalawang military caretakers ay hindi man lang dumating sa isla. Kung gusto ni William, maaari siyang tulungan ni Nefren na maghanap ng tirahan sa ibang lugar. Sinabi ni William na hindi na kailangan dahil balak niyang gawin ang kanyang trabaho. Bukod pa rito, hindi rin niya lubos na pinagkakatiwalaan si Nefren upang hayaang siya ang mag-ayos ng kanyang tirahan. Tinawag siyang Min ni Nefren dahil hindi ito nagtitiwala sa kanya. Ngunit mahirap namang sisihin si William, lalo na't literal na mahilig si Nefren kumain ng tao. Sa kabila nito, masaya si Nefren na mananatili si William, dahil ibig sabihin nito ay maaari ulit niya itong alagaan. Habang nakatingin siya kay William na parang inosente, naalala ni William na nang tanungin siya ni Nefren kung pwede niya siyang kainin, malamang ay literal ang ibig niyang sabihin. Para masigurado na wala siyang panganib, tinanong ni William si Nefren kung balak ba talaga niyang kainin siya. Sumagot si Nefren na habang gusto niyang malasahan ang kanyang juicy meat sa iba't ibang paraan, hindi niya ito gagawin ng walang pahintulot. Nagkunwari si William na hindi niya narinig iyon at sa halip ay tinanong si Nefren tungkol sa trabahong gagawin niya. Ayon sa nalalaman niya, dapat siyang mag-alaga ng mga espesyal na sandata, ngunit wala pa siyang nakikitang anuman na mukhang ganoon. Naunawaan ni Nefren ang kanyang kalituhan, kaya't lumapit siya sa pinto at binuksan ito, kung saan nakita ni William ang 4 na batang babae na tila nakikinig sa kanilang usapan. Sinabi ni Nefren na ang mga batang ito ang mga espesyal na sandata na inatas ang alagaan ni William. Kinabukasan, ipinakilala si William sa lahat ng mga bata na nakatira sa lugar na iyon. Habang tinitingnan niya sila, nagtataka siya kung kailan naging legal ang child labor dahil hindi niya maintindihan kung paano naging military weapons ang mga bata. Ano man ang etikal na isyu, siya pa rin ang tagapag-alaga nila kaya't sinubukan niyang mag-iwan ng magandang impresyon. Gayunpaman, tila takot ang mga bata sa kanya, sa tuwing lalapit si William, nagtatago o tumatakbo sila. Bigla na lang, si Nefren ay tumikim sa kanyang pisngi at sinabing, ang seryosong ekspresyon mo kasi, nagmukha kang napakasarap. Kahit medyo nakakagulo ang kilos ni Nefren, nagbigay ito ng ideya kay William kung paano niya makukuha ang loob ng mga bata. Pumunta siya sa kusina, at sumunod ang mga bata upang tingnan kung ano ang ginagawa niya. Laking gulat nila nang makita nilang magaling magluto si William. Pagkatapos niyang magluto, inabot ni William K. Metch ang isang kutsara kay Kutori Nota Senioles upang tikman ang niluto niya, ngunit sobrang nahihiya ito kaya't si Nefren Rockins Anya na lang ang tumikim. Tuwang-tuwa si Nefren sa lasa at sinabing napakasarap nito. Tagumpay ang unang hakbang ng plano ni William,
kaya't dumiretso na siya sa ikalawang hakbang, gumamit siya ng kanyang espesyal na sarsa upang gumawa ng masarap na puding para sa mga bata. Nagustuhan ng mga bata ang dessert, at kung dati ay iniiwasan nila si Willem, ngayon ay halos mag-uunahan silang lumapit sa kanya. Ilang sandali pa, nasa labas si Willem at pinapanood ang mga bata habang naglalaro. Habang hinahabol ang bola, nahulog si Alea Leia sa isang bangin. Walang pakialam ang mga kaibigan niya, kaya't si Willem na ang tumakbo pababa upang tingnan kung ayos lang siya. Hindi maitatangging malubha ang kalagayan ni Alea, ngunit nagawa pa rin niyang tumawa ng awkward tungkol sa halos ikinasawi niya. Naglakad pa siya, paika-ika, para kunin ang bola sa kabila ng matinding concussion. Napansin ni Willem na tila may kakaiba sa mga batang ito. Matapos gamutin ang sugat ni Alea, hinarap niya si Nefren upang humingi ng paliwanag. Tinanong ni Nefren kung sigurado ba siyang gusto niyang malaman ang katotohanan, dahil kapag nalaman niya ito, hindi na niya titingnan ang mga batang iyon sa parehong paraan tulad ng dati. Alam na ni Willem ang tungkol sa 17 beasts na nagkalat sa ibabaw ng lupa, kaya't dinala siya ni Nefren sa basement kung saan nakatago ang mga sandatang ginagamit laban sa mga halimaw na iyon. Nanlaki ang mata ni Willem sa nakita niya, ang mga sandatang ito ay dog weapons, ang parehong mga armas na ginamit ng mga human braves noong mga nakaraang siglo. Subalit, ang tanging makakagamit ng dog weapons ay mga tao. Ipinaliwanag ni Nefren na halos lahat ng buhay sa ibabaw ng lupa ay nilipol ng mga halimaw, kasama na ang sangkatauhan. Dahil dito, napilitang lumipat ang mga natitirang species sa mga lumulutang na isla. Sa normal na kalagayan, wala nang makakagamit ng dog weapons. Ngunit ipinaalam ni Nefren na ang mga batang iyon ay isang espesyal na uri ng mga fairies na tinatawag na leprechauns. Sa loob ng napakahabang panahon, ginaya ng mga leprechauns ang mga tao hanggang sa halos magmukha na silang tao. Dahil dito, nagkaroon sila ng kakayahang gamitin ang dog weapons. Upang maging epektibong sandata, pinalaki ang mga batang ito nang walang pakialam sa kanilang sariling buhay, handa silang magmarcha patungo sa kamatayan anumang oras. Ipinaalam kay Willem K. Mitch na sina Kut-Ori no Teseni Olis at Isaiah Maemiya ay nasa isang misyon sa kasalukuyan. Dahil nag-aalala siya sa kanila, pumunta siya sa daungan upang hintayin ang kanilang pagbabalik. Sa kabutihang palad, bumalik ang dalawa ng ligtas. Ngunit habang mukhang ayos lang si Isaiah, si Kut-Ori ay walang malay. Binuhat ni Willem si Kut-Ori pauwi, at nang magising ito sa wakas, nagulat siyang makita si Willem na nakaupo sa tabi ng kanyang kama. Tinanong niya kung bakit siya naroon, ngunit sagot ni Willem, bilang caretaker, natural lamang na alagaan niya siya. Iginiit ni Kut-Ori na hindi kailangang abalahin pa ni Willem ang sarili niya sa pag-aalaga sa kanya, lalo na't hindi na rin magtatagal ang kanyang buhay. Nagtanong si Willem kung ano ang ibig niyang sabihin, at ipinaliwanag ni Kut-Ori na sa loob ng 5 araw, ang Island 15 ay aatakehin ng isang beast. Karaniwan, hindi nakakaabot ang mga beast sa alinmang Sky Islands, ngunit ang halimaw na ito ay may kakayahang maglabas ng bahagi ng katawan nito upang umatake sa mga isla sa kalangitan. Tinanong ni Willem kung paano niya nasigurong aatake ito sa loob ng 5 araw. Ipinaliwanag ni Kut-Ori na, matapos ang daan-daang taon ng pakikipaglaban sa mga beasts, nakabuo na ang mga tao ng mga paraan upang hulaan ang kanilang mga galaw. Sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang dog weapon sa pinakamataas na lakas, makakalikha si Kut-Ori ng sapat na enerhiya upang pasabugin ang sarili at dalhin ang halimaw sa kanyang pagkasawi. Bagamat hindi niya gusto ang ideyang ito, nararamdaman niyang kinakailangan ito upang masigurong walang ibang magdurusa o mamamatay. Humiling si Kut-Ori kay Willem ng huling kahilingan bago siya mamatay. Bigla niyang sinabi na gusto niya ng halik, na pagtanto niyang nasabi niya iyon ng malakas kaya't dali-dali siyang bumaligtad sa hiya. Sinabi niya na ayaw na niyang makipag-usap pa, ngunit ibinalik siya ni Willem sa pagkakahiga at, tulad ng kanyang kahilingan, hinalikan siya sa noo. Kahit isang simpleng halik lamang ito, halik pa rin. Lubhang nagulat si Kut-Ori na halos hindi niya naramdaman ang halik kaya't balak niyang humiling ng isa pa, ngunit bago pa niya masabi ito, ibinaligtad na siya ni Willem at dahan-daang tinanggal ang kanyang pang-itaas. Ipinaliwanag ni Willem na ang dahilan ng panghihina ni Kut-Ori pagkabalik ay dahil gumamit siya ng labis na venom, na naging sanhi ng pananakit ng kanyang mga kalamnan. Sinabi niyang isang maayos na masahe ang makakabawas nito. Pagkatapos makatulog ni Kut-Ori no Teseni Olis, pumunta si Willem K. Mitch sa records room upang maghanap ng anumang impormasyon na maaaring makatulong kay Kut-Ori na mabuhay sa kanyang misyon. Ngunit ang lugar na ito ay magulo at walang kaayusan, kaya tiyak na tatagal ang kanyang paghahanap.
Habang abala si Willem sa trabaho, napansin ni Nefren Rock-Insanya ang kanyang ginagawa at nagpasya siyang tulungan ito sa paghahanap. Pagsapit ng umaga, nagising si Kotori at agad na nakaramdam ng ikalawang alon ng hiya matapos niyang maalala kung paano niya hiningi kay Willem na halikan siya kahapon. Sa kabila ng cringe, nagpasya siyang bumangon mula sa kama. Habang palabas na siya ng pinto upang hanapin si Willem, sinabi ng ilang bata na si Willem ay natutulog kasama si Nefren. Bagamat teknikal na totoo ito, ang kanilang pagkakasabi ay medyo maling naiparating, dahil si Willem ay hinayaan lamang matulog si Nefren sa kanyang kondongan matapos itong magpuyat buong gabi para tulungan siya. Tinanong ni Kotori kung ano ang ginagawa nila doon, kaya ipinaliwanag ni Willem na naghahanap siya sa mga records ng paraan upang mapigilan si Kotori na pasabugin ang sarili sa kanyang misyon. Ang narinig niyang ito ay labis na ikinagalit ni Kotori. Sinabi niya kay Willem na hindi niya kailangan ng awa nito. Ito lamang ang nakikita niyang paraan upang talunin ang halimaw, at buo na ang kanyang desisyon na gawin ito. Napansin ni Willem na hindi siya makukumbinsi ni Kotori, kaya't iminungkahi niyang mag-training match sila. Nagulat si Kotori sa kanyang mungkahi ngunit pumayag din sa huli, bagamat binalaan niya si Willem na ang mga tulad niyang fairy lamang ang may kakayahang gumamit ng dog weapons ng maayos. Hindi pinansin ni Willem ang babala kaya nagsimula ang laban. Plano ni Kotori na tapusin ang laban sa isang hampas, ngunit isang segundo pa lang ang lumipas ay napasubsob na siya sa lupa. Paulit-ulit siyang umatake, ngunit patuloy lamang na ipinapakita ni Willem ang kanyang kakayahan habang nagbibigay ng lektura tungkol sa dog weapons. Ipinaliwanag ni Willem na ang mga ito ay espada, hindi mga self-destruct bomb. Ang katotohanang lumalaban si Kotori gamit ang sandatang ito nang hindi marunong gumamit ng espada ay nakagugulat para sa kanya. Sinabi ni Willem na pwede naman niyang labanan ang halimaw sa normal na paraan imbes na gamitin ang sarili bilang pampasabog. Ngunit tumanggi si Kotori at iginiit na ang pagpapasabog sa sarili ay ang tanging paraan upang mapanatiling ligtas ang lahat. Patuloy pa rin siyang nagkakaila, ngunit sinabi ni Willem na ang pagkatalo niya sa laban ay patunay na kulang siya sa tamang teknika. Gayunpaman, ang kanyang kapangyarihan, stamina, at instinct sa pakikipaglaban ay kahanga-hanga, kaya't naniniwala si Willem na kaya pa niyang magsanay upang bumalik ng buhay mula sa kanyang misyon. Matapos niyang patunayan ang kanyang punto, bigla na lamang nawalan ng malay si Willem. Habang walang malay si Willem kay Mitch, nagkaroon siya ng flashback sa araw na tinalo niya si Ebon Candle. Maging si Ebon Candle ay nagulat na nagawa iyon ni Willem, ngunit tinukso rin siya nito. Sinabi ni Ebon Candle na ang lahat ng spell na ginamit ni Willem sa laban ay babalik sa kanya bilang isang sumpa, kaya't hindi siya makakaligtas. Gayunpaman, sinabi rin ni Ebon Candle na siya ay makakabangon muli balang araw. Bagamat nanalo si Willem sa laban, naisip niyang sa huli ay natalo rin siya sa digmaan. Habang tinatanggap niya ang kanyang kapalaran, humingi siya ng tawad kina Lilia Song at Almaria dahil hindi niya nagawang protektahan sila. Makalipas ang ilang sandali, nagising si Willem sa infirmary at nadatnan niyang inaalagaan siya ni Nefren Rock-Insanya. Lubos itong nag-aalala dahil habang walang malay si Willem, sinubukan niyang magsagawa ng ilang pagsusuri sa kanya at natuklasang halos wasak na ang katawan ni Willem. Ipinaliwanag ni Willem na ito ay dahil sa kanyang nakaraan. Napansin ni Nefren na may mga bata na nagtatangkang sumilip upang makita si Willem. Gusto rin nilang malaman ang kalagayan niya, dinala sila ni Nefren sa tabi at ipinaliwanag ang kwento ni Willem. Ilang taon na ang nakalipas, kabilang si Nefren sa isang grupo ng mga salvager. Habang nasa ibabaw ng lupa, natagpuan nila ang isang lalaking petrified at nakapaloob sa yelo. Dinala nila ito sa isa sa mga Sky Islands upang maalis ang sumpa ng petrification. Nang magising si Willem, nagwala ito dahil hindi niya maintindihan ang nangyayari. Sa kalaunan, napakalma nila ito at ipinaliwanag ang kasalukuyang kalagayan ng mundo. Ang mga tao ay nagalit sa lahat ng iba pang lahi at patuloy na nakipaglaban, hanggang sa tuluyang maubos ang buong sangkatauhan, at naiwan si Willem bilang huling nabubuhay na tao. Nag-alala si Nefren na baka magalit ang mga bata kay Willem dahil sa galit ng karamihan sa mga tao noong araw, ngunit sa halip, naging interesado sila sa kanyang nakaraan. Habang ang iba ay nakikinig, lumipad si Kotori palayo, may iniisip na malalim. Kinagabihan, nasa isang parang si Willem, inaayos ang dog weapon ni Kotori upang makapag-relax. Biglang bumalik si Kotori at tinanong siya kung ano ang ginagawa niya sa kanyang sandata. Sa halip na sagutin siya, nagdesisyon si Willem na magpakitang gilas.
Dinesmantle niya ang dog sword para sa tunang at ipinaliwanag na ang maliliit na piraso nito ay mga talisman na pinagtagpi-tagpi upang maging isang espada. Bagamat karamihan sa mga talisman ay tila walang silbi, katulad ng pagtuturo ng direksyon patungong hilaga, pag-iwas sa bangungot, o pagprotekta laban sa pagkasunog, ang tunay na lakas nito ay nagmumula sa kakayahan ng tagapagdala na pag-isahin ang mga talisman upang makalikha ng mga bagong epekto. Sinabi ni Kotori kay William na handa na siyang matutunan ang paraan niya ng pakikipaglaban. Tuwang-tuwa si William sa narinig kaya nag-alok siya ng kasunduan. Sinabi niya kay Kotori na kung lalakas siya at babalik ng buhay mula sa kanyang misyon, gagawin niya ang anumang hilingin nito. Sa narinig, tumuwid si Kotori at tila may sasabihin, ngunit alam na ni William kung ano iyon kaya agad niyang sinabi na hindi siya pwedeng humiling ng anuman na, masyadong personal. Medyo nadismaya si Kotori, ngunit naisip niya ang isa pang kahilingan. Sinabi niya kay William na kung makabalik siya ng buhay, gusto niyang gumawa ito ng cake para sa kanya. Ngunit kailangan ni Kotori ang tulong ni William upang matiyak na mabubuhay siya, at masayang pumayag si William na sanayin siya. Lumipas ang 2 linggo simula nang umalis si Kotori at ang iba pang mga bata sa kanilang misyon, ngunit wala pa rin silang naririnig na balita tungkol sa mga ito. Nagsisimula ng mag-alala si William na baka namatay sila sa labanan. Napansin ni Nefren ang pagkabalisa ni William, kaya upang matanggal ito, nag-alok siya ng maliit na gawain para sa kanya. Isa sa mga bata, si Tiet, ay kailangang sumailalim sa isang routine check-up sa Kornofduka General Hospital. Pumunta si William at Tiet sakay ng isang airship patungo sa Kornofduka Island. Isang buong araw ang biyahe, ngunit pagdating nila roon, tuwang-tuwa si Tiet dahil mahilig siya sa bagong lugar. Tinanong ni William si Tiet kung gusto niyang mag-sightseeing dahil hindi naman siya madalas pumunta roon. Tumanggi si Tiet, sinabing seryoso ang biyahe kaya hindi niya gagawin ang isang bagay na kasing simple ng paglilibot. Ngunit alam ni William na nagkukunwari lamang siyang maging adulto kaya't gumawa siya ng kompromiso. Sinabi niyang nais niyang tingnan ang lugar habang naglalakad papunta sa ospital. Natuwa si Tiet sa narinig, kaya't sinimulan nilang tahakin ang scenic route. Habang naglalakad, pinapansin ni Tiet ang bawat landmark na nadaanan nila. Nakita nila ang isang fountain na may alamat na nagsasabing ang mga magkasintahang dumadalaw dito ay magiging masaya sa loob ng 5 taon. Ngunit tila hindi ito gumana para sa lalaking kakatanggap lang ng sampal. Bigla nilang narinig ang isang kaguluhan mula sa palengke. Nagpunta sila roon at nakita ang 2 tulisan na sinisira ang stall ng isang rabbit. Paulit-ulit silang sumisigaw tungkol sa annihilation, ngunit ayaw makialam ni William. Nang tumakbo ang mga tulisan upang takasan ang mga pulis, tinapilok lang sila ni William upang mahuli at saka iniwan para sa mga awtoridad. Palubog na ang araw kaya sinabi ni William kay Tiet na kailangan na nilang pumunta sa ospital. Bagamat medyo nadismaya si Tiet na natapos na ang kasiyahan, sinarili niya ito at nagpunta sa kanyang pagsusuri. Habang ini-examine si Tiet, nilapitan si William ng doktor at sinabi na walang anumang kakaiba kay Tiet. Magandang balita ito, ngunit hindi pa rin alam ni William kung ano ang layunin ng check-up, kaya't nagtanong siya para sa paliwanag. Ipinaliwanag ng doktor na hindi lahat ng fairies ay may kakayahang gumamit ng dog weapons. Ang mga nakakapag-ising ng kakayahang ito ay dinadala sa ospital para sa pagsusuri at tunang upang maging fairy soldiers. Makalipas ang ilang sandali, natapos ang check-up ni Tiet, ngunit kailangan niyang manatili roon ng magdamag upang sumailalim sa tunang, anuman ang ibig sabihin nito. Sinabi ng nurse kay William na matatapos ang proseso kinabukasan ng tanghali. Tinanong ni William si Tiet kung magiging maayos siya mag-isa. Sinabi ni Tiet na hindi kailangang mag-alala si William tungkol sa kanya, ngunit curious siya kung saan matutulog si William dahil hindi siya maaaring manatili sa ospital. Sinabi ni William na may espesyal na rest house para sa mga opisyal tulad niya. At dahil ang pagiging caretaker niya ay naglalagay sa kanya sa mataas na ranggo sa militar, siya ay itinuturing na isang technical officer. Kasama ng ranggong ito ang pribilehiyo ng pagkakaroon ng napakagandang kwarto sa lokal na military base. Nanatili si William K. Mitch sa rest house ng gabing iyon, at kinabukasan, naghanda siyang sunduin si Tiet mula sa ospital. Habang papalabas siya ng military base, aksidente niyang nabangga ang isang babaeng aso. Maliwanag na isang aksidente lamang iyon, kaya't sinubukan niyang magpatuloy sa kanyang lakad, ngunit pinigilan siya ng babae. May hinihiling ito, gusto niyang malaman kung matutulungan siya ni William na makipag-ugnayan kay Limskin dahil may mahalaga siyang kailangang pag-usapan kasama nito.
Sinabi ni Willem na kasalukuyang nasa misyon si Limskin kasama si Ori at ang iba pang mga bata upang labanan ang isang beast. Dagdag pa niya, isang magic barrier ang itinayo sa lugar ng laban kaya't imposible ang anumang komunikasyon. Biglang narinig nila ang mga sundalong nagkakagulo. May balita silang natanggap tungkol sa misyon, at sa pagkagulat ni Willem, sinabi nilang bigo ang misyon. Napaluhod si Willem, napuno ng luha ang kanyang mga mata habang iniisip na si Ori at ang iba ay malamang na namatay sa labanan. Subalit, kahit na nabigo ang misyon, lumabas na buhay pa rin si Ori at ang iba pa. Nang makita sila ni Willem, mabilis siyang tumakbo upang yakapin si Ori. Sa labanang iyon, nagbunga ng husto ang pagsasanay na ibinigay ni Willem kay Ori. Dominado niya ang labanan sa sarili niyang kakayahan, kaya mukhang magiging matagumpay ang misyon. Ngunit, biglang lumitaw ang pangalawang beast na mas malakas kaysa sa una. Dahil dito, inutusan ni Limskin ang lahat na umatras at idineklara ang misyon na isang pagkabigo. Walang paraan upang manalo sa puntong iyon, ngunit tumanggi si Ori na sumuko. Nangako siya kay Willem na mananalo siya at babalik ng buhay. Habang papalapit siya upang harapin ang beast, nagsimula siyang makakita ng nakakakilabot na mga pangitain na nagpahinto sa kanya. Sa huli, napilitan silang umatras, at kinailangang pabagsakin ang buong isla upang mapuksa ang halimaw. Bagamat bigo ang misyon, masaya si Willem na ligtas silang lahat. Pinuri ni Limskin ang pagsasanay na ibinigay ni Willem kay Ori, na nagdulot ng malaking pagbabago sa kanyang kakayahan sa labanan. Ngunit hindi masaya si Ori tungkol dito, pakiramdam niya ay siya ang responsable sa pagkabigo ng misyon. Iniisip niya na maaaring naligtas ang isla kung ginawa na lang niya ang orihinal niyang plano na pasabugin ang sarili. Gayunpaman, itinuro ni Nefren na kahit ginawa iyon ni Ori, ang ikalawang beast na lumitaw ay magpipilit pa rin sa kanila na talikuran ang isla. Ang lahat ng nakaligtas ay ang pinakamahusay na posibleng resulta. Napagtanto ni Ori na tama si Nefren, ngunit bigla niyang napansin ang isang bagay, tinanong niya kung bakit nakaupo si Nefren sa kondonga ni Willem mula pa kanina. Sinabi ni Nefren na ginagawa niya iyon upang pasayahin si Willem, ngunit sa totoo lang, ginagawa niya iyon dahil gusto niya lang talagang umupo sa kondonga nito. Bigla namang dumating si Tiet na tumatakbo papasok sa silid, dala ang mahalagang balita para kay Limskin. Ipinakita niya ang isang liham mula sa isang grupo na tinatawag na Annihilation Knights. Nagtutuligsa ang grupo sa mga bagong pulisya ng kanyang ama, ang mayor, at nagbabantang patayin ito. Ang mayor ay nagtatrabaho sa paggawa ng mga batas na nagbabawal sa diskriminasyon batay sa lahi ng isang tao. Ngunit kinamumuhian ng Annihilation Knights ang ideyang ito, kaya handa silang gawin ang lahat upang mapigilan ito. Hiningi ni Fear ang tulong ni Limskin upang pigilan ang Annihilation Knights, ngunit sinabi ni Limskin na hindi niya sila matutulungan. Ang kanyang posisyon bilang isang mataas na opisyal ng militar ay nangangahulugan na hindi siya maaaring makialam sa anumang alitang pampolitika. Gayunpaman, sinabi niya na may kakilala siyang maaaring makatulong, si Willem K. Mitch. Tiningnan niya si Willem at magsisimula sanang hilingin ang tulong nito, ngunit pinutol agad siya ni Willem, sinabing ayaw niyang gawin ito. Nagmakaawa si Fear kay Willem na pag-isipang muli ang desisyon, ngunit hindi siya pinansin ni Willem at nagpatuloy sa kanyang lakad patungo sa ospital upang sunduin si Tiet. Habang sinusundan siya ni Fear, patuloy itong nangungumbinsi kay Willem na tulungan siyang pigilan ng Annihilation Knights. Ngunit kahit gaano katama ang paniniwala ni Fear, alam ni Willem na hindi niya maaaring basta na lamang atakehin ang grupo dahil lamang sa isang bantang liham. Sa huli, nakarating silang lahat sa ospital upang sunduin si Tiet. Mukha namang maayos si Tiet, ngunit labis siyang na-trauma sa dami ng karayom na ginamit sa kanya sa pagsusuri. Dahil may oras pa bago dumating ang kanilang airship, nagpa siya si Willem na ipagpatuloy ang kanilang paglilibot upang masiyahan pa si Tiet. Samantala, patuloy pa ring sumusunod si Fear sa kanila. Bagamat nais pa rin niyang kumbinsihin si Willem na tulungan siya, masigasig siyang ipakita ang kagandahan ng lungsod, kaya't imbes na humiling ng tulong, nag-alok siya na maging gabay nila sa paglilibot sa Corn of Duca. Habang ipinapakita ni Fear ang mga tanawin ng lungsod, napansin ni Willem na may sumusunod sa kanila. May masama siyang kutob tungkol dito kaya tinanong niya si Fear kung maaari silang pumunta sa isang lugar na mas tahimik. Hindi alam ni Fear kung bakit gusto nilang pumunta sa isang di popular na lugar, ngunit sumang-ayon siya at dinala sila sa isang lumang wishing well sa isang eskinita. Pagdating nila roon, lumitaw ang mga taong sumusunod sa kanila, ang Annihilation Knights.
Sinabi nilang naroon sila upang kidnapin si Fear at gamitin siya bilang panakot sa mayor upang mapilit itong magbitiw sa pwesto. Hindi maaaring kumilos si William kanina dahil kulang ang ebidensyang magbibigay katwiran sa pag-atake. Ngunit ang pagtatangkang kidnapin si Fear sa gitna ng araw ay sapat na dahilan para kumilos. Isa-isang pinabagsak ni William ang mga miyembro ng Annihilation Knights at iniwan silang lahat upang maaresto ng pulisya. Sa wakas, nalutas na ang problema sa Annihilation Knights. Pagkatapos nito, nagtungo si William at ang mga bata sa port upang makauwi. Ngunit sa pintuan, may naghihintay na lalaki kay William. Sinabi ng lalaki na may nais makipagkita kay William. Tumanggi si William dahil wala siyang interes sa anumang pagpupulong sa kasalukuyan, ngunit nang banggitin ng lalaki ang pangalang Song, napilitan si William na tanggapin ang imbitasyon. Pagkatapos ng mahabang biyahe, sa wakas ay nakabalik na rin ang mga bata sa kanilang tahanan. Masayang-masaya si Nefren Rockins Anya na makita silang ligtas at buo, imbes na pira-piraso. Ngunit si Kotori Noteseni Oles ay hindi mukhang masaya. Plano sana niyang sorpresahin si William sa pamamagitan ng pag-uwi ng ligtas, ngunit nasira na ang sorpresa, at ngayon ay wala pa siya upang ipagdiwang ito kasama niya. Samantala, ang dakilang mago na si Suwong ay dinala sa silid pulong at sinabihan na may naghihintay na lalaki roon na may kakayahang magton ng dog weapons. Hindi ito pinaniwalaan ni Suwong sa una, dahil tanging isang lalaki lamang ang may kakayahang gawin iyon, at matagal na itong patay. Ngunit sa kanyang matinding pagkagulat, nakita niyang nakaupo sa harap niya ang lalaking iyon, si William K. Mitch. Masaya si William na makita si Suwong matapos ang napakaraming taon, at maraming tanong si Suwong na nais niyang sagutin. Kaya't naupo sila upang magkwentuhan at maghabol ng balita sa isa't isa. Ipinaliwanag ni William na siya ay naging bato sa ibabaw ng lupa sa loob ng 500 taon. Natagpuan siya at muling binuhay, gayunpaman, nais malaman ni William kung paano pa rin nabubuhay si Suwong matapos ang 500 taon. Ipinakita ni Suwong ang isang masa ng madilim na enerhiya na umiikot sa kanyang dibdib, kung saan naroon dapat ang kanyang puso. Ayon kay Suwong, sa araw ng kanilang huling labanan, siya at si Aiza ay parehong napatay. Ngunit bago siya tuluyang namatay, naglagay siya ng sumpa sa kanyang sarili upang manatiling buhay. Ngayon, hindi na siya maaaring mamatay sa sugat o katandaan, ngunit hindi na rin niya matatawag ang sarili niyang isang tao. Sa kabila ng kanyang kalagayan, masaya si Suwong sa kanyang buhay at ayaw niyang maawa sa kanya si William. Masaya si William na buhay pa rin ang matalik niyang kaibigan, ngunit labis siyang nagulat na si Aiza, sa lahat ng tao, ang namatay sa labanan. Sigurado siyang kung may sino mang makakaligtas sa sakunang iyon, ito na sana si Aiza. Noong bata pa sila, sina William, Suwong, at Aiza ay halos hindi mapaghiwalay. Masaya si William na nagkaroon siya ng pagkakataong magbalik tanaw kasama ang isang matalik na kaibigan, ngunit nag-aalala si Suwong kung ano ang gagawin niya kay William ngayon. Si William ang tanging tao na may kakayahang magton ng dog weapons, kaya't siya ang perpektong kandidato para sa papel ng caretaker. Gayunpaman, gusto sana ni Suong na bigyan siya ng mas mataas na posisyon sa militar. Hindi masyadong interesado si William sa kanyang posisyon sa militar, kaya't sinabi niyang kailangang maghintay si Suong hanggang sa susunod dahil may pangako siya kay Kotori na kailangang tuparin. Plano niyang bumalik sa lalong madaling panahon upang maisakatuparan ito. Ngunit bago makaalis si William, sinabi ni Suwong na may nais siyang ipakilala sa kanya. Kaya't kinaladkad niya si William patungo sa Island 2. Samantala, sa kanilang tahanan, patuloy na pinahihirapan si Kotori ng mga nakakatakot na mga pangitain, at tila lumalala ang mga ito. Sa Island 2, ipinakilala ni Suwong kay William ang isang bungo na tila walang katawan. Sa una, nalito si William, ngunit di nagtagal, napagtanto niyang iyon ay ang parehong Ebon Candle na napatay niya 500 taon na ang nakalilipas. Sinimulan ni Ebon Candle ang isang mahabang masamang monologo matapos niyang makilala si William K. Mitch, ngunit hindi nakikinig si William. Sinabi niya kay Ebon Candle na laktawan na ang mahabang usapan at sabihin na lang kung bakit siya bumalik bilang isang bungo. Ipinaliwanag ni Ebon Candle na may kakayahan siyang mag-resurrect, ngunit nang talunin siya ni William, ang buong katawan niya ay naging abo, kaya't wala na siyang natira kundi ang kanyang bungo. Simula nang mabuhay muli, ginamit ni Ebon Candle ang kanyang kapangyarihan ng walang tigil upang panatilihing lumulutang ang mga isla. Dahil dito, wala siyang pagkakataong buuin muli ang kanyang katawan. Sa tulong ng pinagsamang lakas ni Ebon Candle at Suwong, nagawa nilang itaas ang ilang mga isla sa kalangitan upang magbigay ng ligtas na lugar para sa mga tao na makaligtas mula sa mga halimaw.
Sa kabutihang palad, nanatili pa rin sa ere ang mga isla sa loob ng nakalipas na 500 taon. Ngunit ngayon na bumalik na si Willem, hindi na kailangang tumakas ng mga tao. Kung maituto ni Willem ang lahat ng dog weapons, magagamit nila ang buong lakas ng mga ito upang talunin ang mga halimaw at muling mabawi ang ibabaw ng lupa, kahit pa kailangan nilang gumamit ng maraming fairy soldiers. Hindi nagustuhan ni Willem ang huling sinabi ni Suwong. Bigla niyang hinawakan si Suwong sa leeg at tinanong kung siya ang nakaisip na gamitin ang mga fairy girls bilang pampasabog sa laban. Sa depensa ni Suwong, sinabi niyang wala siyang ibang pagpipilian. Ang mga fairy lamang ang may kakayahang gumamit ng dog weapons, at bagamat totoo iyon, hindi pa rin sang-ayon si Willem sa ideyang ituring ang mga fairy bilang disposable weapons. Ipinaliwanag ni Suwong na ang mga fairy ay hindi tunay na buhay sa una pa lang. Mayroon siyang necromancy skill na nagbibigay ng katawan sa mga multong may natitirang pagsisisi. Bilang mga multo, wala silang takot sa kamatayan, kaya't sila ang perpektong kandidato upang gumamit ng dog weapons. Gayunpaman, kung gumamit sila ng sobrang lakas ng sabay-sabay, maaaring bumalik ang kanilang mga alaala ng kanilang malungkot na nakaraan, na magdudulot ng pagkasira ng kanilang isipan. Coincidentally, sa sandaling iyon, isang ulat ang dumating na nagsasabing bumalik ang mga alaala ni Kotori no Tesenioles, na nagresulta sa pagiging brain dead niya. Agad na umalis si Willem upang puntahan si Kotori, at nang makarating siya, natuklasan niyang totoo ngang wala na sa tamang ulirat si Kotori. Sinisi niya ang sarili dahil hindi niya natupad ang pangako niya sa kanya. Samantala, sa loob ng sirang isipan ni Kotori, hinarap niya ang kanyang nakaraang sarili na nagngangalang Elk. Sa puntong iyon, nawala na ang lahat ng pag-unawa niya kung sino siya o kung bakit nais pa niyang mabuhay. Sa normal na kalagayan, tiyak na maglalagalag na lamang siya sa lugar na iyon magpakailanman. Gayunpaman, naalala niya ang pangako niya kay Willem, na hindi niya hahayaan ang sariling mamatay. Dahil dito, nabawi niya ang kanyang sariling kamalayan at bumalik sa kanyang katawan. Magdamag na nanatili si Willem K. Mitch sa tabi ng kama ni Kotori no Tesenioles kasama si Nefren Rock Insanya. Patuloy niyang sinisisi ang sarili sa nangyari kay Kotori. Alam niyang hindi lahat ng bagay ay maaaring maayos, dahil marami na siyang pinagdaanang trahedya, ngunit nais pa rin niyang gawing masaya si Kotori. Sa kabila nito, malinaw na nabigo siya, kaya't iniisip niya kung bakit nagustuhan pa siya ni Kotori sa simula. Sa sandaling iyon, narinig niya ang boses ni Kotori, sinasabing marami siyang dahilan kung bakit gusto niya si Willem. Siya ang unang taong tumulong sa kanya nang sila ay unang nagkakilala. Siya rin ang unang nagpakita ng paraan ng pakikipaglaban na hindi nangangailangan ng pagsasakripisyo ng buhay. At higit sa lahat, siya ang unang taong minahal niya. Hindi makapagsalita si Willem sa narinig, ngunit labis siyang natuwa na maayos na si Kotori kaya't niyakap niya ito. Bumuhos naman ng luha si Kotori. Kinabukasan, sinimulan ni Willem ang pagsasanay sa ilang mga bata sa bakuran, habang si Kotori ay tila medyo mas maayos na ang lagay. Ngunit napansin nilang nagsimulang magbago ang kulay ng kanyang buhok. Samantala, sa isa sa mga barkong panaktik sa ibabaw ng lupa, dalawang fairy soldiers, sina Muff at Ron, ang nasa kanilang silid. Habang nagbabasa si Ron ng isang lumang aklat na natagpuan nila sa kanilang expedition, nabasa niyang ang mga tao ay hindi dapat umiiral sa mundong ito. Ayon sa aklat, sila ay dinala dito ng mga Diyos. Sa kalaunan, ang mga tao ang lumikha ng mga halimaw sa kanilang maling hangarin, na nagdulot ng pagkasira ng ibabaw ng mundo. Ngunit hindi na mabasa pa ni Ron ang natitirang bahagi ng aklat dahil hindi niya ganap na nauunawaan ang lumang wika ng mga tao. Biglang may kumatok sa pinto, at nagulat silang makita si Greg, na nagpakilalang isang salvager. Balik sa bodega, masaya ang lahat na makita si Kotori na hindi na isang vegetable. Gayunpaman, dahil ito ang unang pagkakataon na may fairy na nakabawi mula sa isang mind break, nais ni Nefren na magsagawa ng ilang pagsusuri. Nagpatakbo siya ng ilang pagsusuri sa dugo ni Kotori, ngunit kahit pagkatapos nito, hindi niya maipaliwanag ang nangyayari. Tinanong ni Kotori kung may mali sa kanya, ngunit sinabi ni Nefren na wala namang problema sa kanyang katawan. Gayunpaman, sa ginawang silver blood test na nakadidiskubre ng mga espiritu, walang naging reaksyon ang dugo ni Kotori. Sa normal na kalagayan, bilang isang fairy, dapat agad na maging itim ang kanyang dugo sa pagsusuri. Ngunit dahil walang reaksyon, sinabi ni Nefren na, ayon sa agham, si Kotori ay hindi na isang fairy. Tinanong ni Kotori kung iyon ba ang dahilan ng pagbabago sa kulay ng kanyang buhok,
ngunit sinabi ni Nefren na hindi niya ito makumpirma at kailangan pang magsagawa ng mas maraming pagsusuri. Gayunpaman, tiniyak niya kay Kotori na malusog ang kanyang katawan. Sinabi rin niya kay Kotori na iwasang gumamit ng dog weapon sa ngayon dahil hindi nila alam kung anong magiging reaksyon ng kanyang katawan dito. Naiintindihan ito ni Kotori, ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin niya sa sarili kung hindi siya maaaring lumaban. Nagbigay ng suhestyon si Nefren na subukan niyang gawing mas malapit sa kanya si Willem. Pagkatapos ng lahat, halos umamin na siya ng pag-ibig kagabi. Kung nais niyang manatili si Willem sa tabi niya magpakailanman, kailangan niyang magpatuloy sa pagpapahayag ng damdamin. Sinunod ni Kotori ang payo at nagsimulang mag-aral ng mga gawaing bahay, umaasang mapapalapit siya kay Willem at maipapakita dito na isa siyang wife material. Samantala, si Willem at Nefren ay nagtungo sa isang pagpupulong kasama si Limskin. Si Limskin ay kasalukuyang suspendido dahil sa nabigong pagtatangkang ipagtanggol ang kanilang misyon. Gusto niyang pag-usapan kung ano ang gagawin sa mga responsibilidad ni Kotori. Sa ngayon, hindi na maituturing si Kotori bilang isang fairy ayon sa genetika, ngunit ayon sa protocol ng militar, siya ay nasa aktibong tungkulin pa rin, kaya't magkakaroon ng problema kung tatawagin siya muli sa aksyon. Tinanong ni Nefren kung may magagawa si Limskin upang tanggalin si Kotori sa roster sa ngayon. Sinabi ni Limskin na normal na kaya niya iyon, ngunit kung may utos mula sa isang mas mataas ang ranggo kaysa sa kanya, wala siyang magagawa. Biglang nagkaroon ng ideya si Willem, tinanong niya si Limskin at Nefren kung kilala nila ang dakilang mago na si Suwong. Sinabi nilang kilala ito ng lahat, dahil siya ang may pinakamataas na kapangyarihan sa militar. Kaya iminungkahi ni Willem na si Nefren ay magsulat ng ulat na partikular na binabanggit ang pangalan niya, at hilingin na bigyan siya ng buong autoridad sa mga desisyon tungkol kay Kotori. Sigurado si Willem K. Mitch na papayagan ni Suwong ang kanyang kahilingan upang muling makuha ang kanyang tiwala. Gayunpaman, nananatili ang problema ng paghahanap ng kapalit ni Kotori no Teseni Oles, dahil hindi kayang harapin ni na Isaiah Maemiya at Ren ang mga banta ng mag-isa, at ang iba pang mga bata ay hindi pa handa para lumaban. Ipinaalam ni Nefren Rockins Anya kay Willem na may dalawa pang active duty fairies, sina Muff at Ron, ngunit kasalukuyan silang naka-assign bilang security sa isang salvage ship. Samantala, habang sinusuri ang kalagayan ni Muff at Ron, makikitang ang salvage group na kanilang binabantayan ay inaatake ng isang halimaw. Sinubukan ng mga regular na sundalo na barilin ang halimaw, ngunit wala itong epekto. Isa-isa silang pinapatay ng halimaw, sanay na si Greek sa mga halimaw na ganito, kaya't hinayla niya ang isa sa mga sundalo sa likod ng cover at binalaan itong manahimik, dahil ang halimaw na ito ay tumutugon sa tunog at galaw. Sinabi niyang kung mananatiling ganap na tahimik ang lahat, magiging ligtas sila. Sa kasamaang palad, ang tanga nilang kapitan ay nagpasya na paandarin ang barko upang iwanan ang mga salvager at tumakas. Ngunit, ang pagpapagana ng barko ay lumikha ng malakas na ingay at galaw, na agad nakakuha ng atensyon ng halimaw. Nakakagulat na ang halimaw ay tumubo ng mga braso upang makapagsimula ng isang boxing match laban sa barko. Sa kabutihang palad, naabutan ito ni Muff at ginamit ang kanyang dog weapon upang gawing pira-piraso ang halimaw. Bagamat karamihan sa crew ay nakaligtas, ang kanilang barko ay ganap na nasira, kaya't stranded sila sa ibabaw ng lupa hanggang dumating ang tulong. Sa positibong panig, sinabi ni Greek sa mga bata na hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa mga halimaw sa ngayon, dahil ang halimaw na iyon ay isang fourth-class beast, at ang mga ganoong uri ng halimaw ay hindi karaniwang namumuhay malapit sa isa't isa. Balik sa kalangitan, inutusan si Willem na pumunta sa Island 45 upang mabrief tungkol sa sitwasyon. Ipinaalam sa kanya na naaprobahan na ang isang rescue mission upang sagipin ang salvage crew, at kailangan niyang magpadala ng isang ferry soldier para tumulong. Gayunpaman, ang transport ship na karaniwang ginagamit para sa ganitong misyon ay kasalukuyang nire-renovate at tatagal pa ng 15 araw bago ito magamit. Tinanong ni Willem kung bakit hindi na lang gumamit ng mas maliit na barko upang agad na sagipin ang crew. Ipinaliwanag ng kanyang superior na ang crew ay binubuo ng mga salvagers na may dalang napakaraming mahahalagang relics at antiques mula sa mga guho ng tao, kaya kailangan ng malaking barko upang madala silang lahat pabalik. Alam ni Willem na hindi niya makukumbinsi ang kanyang superior na magbago ng desisyon, ngunit ipinaalala niya na kung maghihintay pa ng 15 araw, mas mataas ang tsansa na maatake ang crew ng mga halimaw. Sumagot ang superior na may 2 ferry soldiers naman sa crew, kaya dapat nilang maprotektahan ang lahat, kahit pa ang ibig sabihin nito ay isakripisyo ang sarili nila.
Labis na nagalit si William nang marinig niyang tinatrato ng kanyang superior ang mga fairy na parang walang halaga ang buhay nila. Ngunit pinanatili niya ang kanyang composure at nagtanong kung maaari siyang humiling ng pabor. Pagkatapos ng pulong, lumabas si William upang makipagkita kay Kotori, na naghihintay sa kanya. Sinabi niya na ay padadala niya si Nefren sa rescue mission ngunit sasama siya ng personal sa pagkakataong ito. Pagod na si William sa pagpapadala ng mga bata sa mga mapanganib na sitwasyon nang wala siya. Bukod dito, may isa pang dahilan kung bakit nais niyang sumama, natagpuan ng salvage team ang isang dog weapon na may kakayahang panatilihin ang isipan ng gumagamit nito sa perpektong kondisyon. Alam ni William na hindi aaminin ni Kotori, ngunit napapansin niyang ang mind break na kanyang naranasan ay nag-iwan ng pangmatagalang epekto. Walang nakakatiyak kung kailan ito maaaring lumala, kaya nais niyang gamitin ang espada upang tulungan siya. Masaya si Kotori na nag-aalala si William para sa kanya, ngunit ayaw niyang hayaan itong ipagsapalaran ang kanyang buhay ng mag-isa. Kaya't sinabi niya na sasama siya sa misyon. Mahigpit na tumanggi si William, dahil ayon sa genetika, hindi na isang fairy si Kotori, kaya't hindi siya maaaring lumaban. Bukod dito, walang paraan na papayagan ng kanyang superior na sumama si Kotori sa misyon. Kinahapunan, nakuha ni Kotori no Teseni Oles ang pahintulot na sumama kay William K. Mech sa misyon. Labis ang tuwa niya tungkol dito, ngunit sinabi ni William na ang tanging dahilan kung bakit siya pinayagan ay dahil inakala ng kanyang superior na si Kotori ay kasintahan niya. Nang ipinakilala niya si Kotori, naisip ng kanyang superior na nais niya itong isama para sa ilang malisyosong kasiyahan. Hindi gusto ni William ang ganitong maling pag-intindi, ngunit sinabi ni Kotori na wala siyang problema rito at masaya siyang gawin iyon para kay William kung hihilingin niya. Agad siyang pinatigil ni William. Kinabukasan, maagang nagluluto ng almusal si Kotori sa kusina habang si William naman ay natutulog pa sa library. Dumating si Isaiah upang gisingin siya, binalaan siyang mahuhuli siya sa almusal kung hindi siya agad bumangon. Nagising si William ngunit sa kanyang paggalaw, aksidente niyang natamba si Nefren Rock-ins Anya mula sa kanyang ibabaw, dahil natutulog pala ito sa kanya. Nang malaman ni Kotori na natutulog si William kasama si Nefren muli, nagalit siya. Depensang sinabi ni William na si Nefren ay palihim na damapa sa kanya habang natutulog siya, kaya hindi niya alam na nandoon ito. Ngunit alam ni Kotori na hindi iyon totoo, dahil kahit sa tulog, kayang maramdaman ni William ang anumang banta. Ibig sabihin, sinadya niyang hayaan si Nefren na lumapit sa kanya. Hindi maintindihan ni William kung bakit napakalaking isyu nito. Sinabi niya na si Nefren ay hindi mapanganib, ngunit tinanong siya ni Kotori kung papayagan ba niya si Nefren kung ito ay si Nigel. Sinagot ni William na iba ang sitwasyon kay Nigel dahil may tunay na panganib na kainin siya nito. Kung ganoon, tinanong ni Kotori kung ano ang gagawin niya kung siya ang lumapit kay William sa ganoong paraan. Ayaw magsinungaling ni William, kaya't sinabi niyang dahil isa siyang babae, siguradong magugulat siya at itataboy ito palabas ng silid kagad. Sa kabila ng sagot na iyon, ikinatuwa ni Kotori ang narinig. Nalito si William kaya't humingi siya ng payo kay Nefren. Sinabi ni Nefren na masaya si Kotori dahil iniisip siya ni William bilang isang babae, na nangangahulugang may tsansa siya bilang karibal ni Nefren sa pag-ibig. Lalong nalito si William, dahil sinabi niyang walang namamagitan sa kanila ni Nefren. Ngunit inamin ni Nefren na gusto niya si William, at bilang isang troll, tugma ang kanilang lahi para magsimula ng pamilya. Sinabi pa ni Nefren na wala nang makakapagpasaya sa kanya kundi ang makasama si William, ngunit pinili niyang hindi ituloy ang nararamdaman niya alang-alang kay Kotori. Nagulat si William at hindi alam kung paano sasagutin ang pagtatapat ni Nefren. Ngunit sinabi ni Nefren na hindi niya inaasahan ang sagot ni William at pwede nilang magpanggap na hindi nangyari ang pag-uusap. Pagkatapos, lumabas si William at nakita ang mga bata na nakatingala sa langit. Ipinaliwanag ni Kotori na may meteor shower kaya't sobrang excited ang lahat. Habang nanonood si William, sinubukan ni Kotori na mahawakan ang kamay niya. Ngunit laking gulat niya nang si William ang naunang humawak sa kanyang kamay. May pag-asa si Kotori na magkaroon ng masayang wakas sa kabila ng blue-haired romance failure rate. Ngunit nasira ang sandali ng isa sa mga bata, si Elmi, ay nahulog mula sa gilid ng balkonahe. Agad na tumakbo si William upang sagipin si Elmi ngunit hindi siya umabot. Ginamit ni Kotori ang kanyang mga pakpak upang lumipad at saluhin si Elmi. Salamat dito, ligtas si Elmi, ngunit labis na nagalit si William dahil ginamit ni Kotori ang kanyang kapangyarihan sa kasalukuyang kondisyon niya.
Binalaan niya siya na ang pagbuo ng venom sa ganitong paraan ay maaaring magpalala sa kanyang mental disintegration. Sinabi niyang ayaw niyang mawala si Kotori. Tiniyak ni Kotori no Teseni Oles kay Willem K. Mitch na maayos lang siya. Ngunit ng gabing iyon, habang naliligo siya, nagsimula siyang makaranas ng mas maraming pangitain mula sa kanyang nakaraang buhay. Dahil dito, naging mas matingkad pa ang pulang kulay ng kanyang buhok. Lumabas si Kotori upang subukang linisin ang kanyang isipan, ngunit patuloy pa rin ang mga kakaibang pangitain, at mas malinaw na ang mga ito kaysa dati. Bigla niyang narinig ang mga yabag ng papalapit na tao. Lumingon siya at nakita si Isaiah Maemiya, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, tinanong siya ni Isaiah kung sino siya. Iniisip ni Kotori na kakaiba ang tanong na iyon, dahil kilala na nila ang isa't isa simula pa noong bata sila. Naisip niya na nagbibiro lang si Isaiah, kaya sumabay siya at sinabing ang pangalan niya ay Kotori. Masaya si Isaiah na natatandaan pa rin ni Kotori kung sino siya, kaya't naupo ito sa tabi niya at sinabi na kailangan niyang balewalain ang mga pangitain mula sa kanyang nakaraang buhay. Ipinaliwanag niya na habang mas pinagtutuunan niya ng pansin ang mga ito, mas lalala ang kanyang mental disintegration, hanggang sa tuluyan niyang makalimutan kung sino siya. Sinabi ni Isaiah na alam niya ito mula sa personal na karanasan, dahil siya mismo ay hindi na ang orihinal na Isaiah. Ang tunay na Isaiah ay nagdusa ng mental disintegration nang bumalik ang mga alaala ng kanyang nakaraang buhay, na unti-unting kumain sa kanyang kamalayan. Sa kalaunan, ang natira na lamang ay ang mga alaala ng kanyang nakaraang buhay. Sa puntong iyon, nagising ang kasalukuyang Isaiah, at para sa kanya, pakiramdam niya ay nagising siya sa katawan ng ibang tao. Labis siyang nalito, kaya't sinimulan niyang hanapin ang anumang makapagpapaliwanag sa nangyari. Doon niya natagpuan ang diary ng orihinal na Isaiah. Sinulat ng orihinal na Isaiah ang bawat araw ng kanyang buhay hanggang sa mangyari ang disintegration. Dahil dito, napagtanto ng kasalukuyang Isaiah na ang orihinal ay tuluyan ng nawala, at siya ang pumalit dito. Nakaramdam siya ng matinding guilt sa pag-aakalang siya ang dahilan ng pagkawala ng orihinal na Isaiah. Kaya't nangako siya sa sarili na gagawin niya ang lahat upang maging tulad ng orihinal na Isaiah at ipagpatuloy ang kanyang buhay sa paraang gugustuhin ng orihinal na Isaiah. Hanggang ngayon, walang sino man ang nakapansin na ang kasalukuyang Isaiah ay hindi ang orihinal. Sinabi ni Isaiah na bagamat mabagal ang disintegration ni Kotori, may mataas na posibilidad na ito'y patuloy na lalala, hanggang sa isang araw ay hindi na siya magiging siya. Napagpasyahan ni Kotori na sulitin na lang ang oras na natitira sa kanya kasama si Willem habang kaya pa niya. Sabay na naglakad pa uwi sina Kotori at Isaiah, tinanong ni Isaiah kung hindi ba siya nababahala na ang orihinal na Isaiah ay wala na. Ngunit para kay Kotori, ang kasalukuyang Isaiah ay ang parehong tao na nakilala at minahal niya bilang kaibigan. Ano man ang mangyari, si Isaiah ay palaging magiging kaibigan niya. Kinabukasan, puno ng enerhiya si Kotori no Teseni Oles habang tumatakbo sa mga pasilyo at naglilinis. Lumabas si Nefren Rock-ins Anya upang tingnan kung ano ang ingay, at nagulat siya nang makita na mas naging matingkad ang pula ng buhok ni Kotori. Alam niyang masamang senyales ito, ngunit dahil pilit na nananatiling positibo si Kotori, pinuri na lang niya ang bagong kulay ng buhok nito. Tanggap na ni Kotori na maaaring lumala ang kanyang mental disintegration, kaya't nagpasya siyang sulitin ang bawat sandali ng kanyang buhay. Makalipas ang ilang sandali, nagkakape si Willem K. Mitch kasama sina Nefren at Kotori. Medyo nag-aalala siya tungkol sa rescue mission kaya tinanong niya kung magiging maayos sina Muff at Ron, lalo na't matagal na silang nasa ibabaw ng lupa at marahil ay nakipaglaban sa maraming halimaw. Sa opinyon ni Nefren, dapat naman silang maging maayos, lalo na't ginagawa ng militar ang lahat upang may handa ang barko para sa rescue mission. Samantala, sa kampo ng salvage team, napansin ni Muff na gising pa si Ron at nagbabasa ng sinaunang aklat. Lumapit siya upang samahan ito at tinanong kung may nadiskubre na ba si Ron tungkol sa teksto ng aklat. Sinabi ni Ron na may natagpuan siyang impormasyon tungkol sa ginawa ng mga tao sa ibabaw ng lupa, ngunit hindi interesado si Muff sa paksa kaya't natulog ito sa balikat ni Ron. Hating gabi na, at gising pa rin si Willem habang nagtatrabaho sa mga plano para sa rescue mission. Pumasok si Kotori sa kanyang silid upang dalhan siya ng tsaa. Habang naroon, tinanong ni Kotori si Willem kung maituturo ba nito sa kanya ang ilang bagay na ginagawa niya, tulad ng pagton ng dog weapons o ang masahe para sa venom poisoning. Pumayag naman si Willem ngunit binalaan niya si Kotori na ang mga kasanayang ito ay nangangailangan ng matagal na panahon at pagsisikap upang matutunan, at ayaw niyang masyadong pilitin ang sarili nito. Bagamat pilit itinatago ni Kotori,
napansin ni Willem na unti-unti na siyang nakakalimot. Nakakalimutan niya ang maliliit na bagay tulad ng mga pangalan o mga nakaraang usapan. Ngunit sigurado si Willem na kapag nakuha na niya ang dog weapon na lapid, mapipigilan niya ang tuluyang pagkasira ng isipan ni Kotori. Kinabukasan, handa na ang barko, naghanda sina Willem, Nefren, at Kotori para sa rescue mission. Pagdating nila sa kampo ng salvage team, sinalubong nila sina Muff at Ron. Habang inaakay ang mga nasugatang miyembro ng crew papunta sa rescue ship, naghahanda na si Willem at ang grupo para sa susunod nilang hakbang. Binati ni Ron sina Nefren Rockins Anya at Kotori Noteseni Oles dahil matagal na rin mula nang huli silang magkita. Masaya siyang makita silang muli, ngunit medyo nagtataka siya sa bagong kulay ng buhok ni Kotori at sa presensya ng isang estranghero kasama nila. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Willem K. Mitch, kaya't ipinakilala ni Willem ang sarili bilang bagong caretaker ng ferry warehouse. Dahil wala si Willem na anumang katangiang hayop, naisip ni Ron na baka isa siyang troll tulad ni Nefren, o baka asawa pa nga nito. Ngunit itinaman ni Willem ang kanyang sinabi at ipinaalam na isa siyang tao. Hindi makapaniwala si Ron na si Willem ay tunay na tao. Ayaw ni Willem na sayangin ang oras sa pagpapaliwanag, kaya't binago niya ang usapan at sinabing may nais siyang gawin para sa kanila. Ilang minuto ang nakalipas, nakahiga na si Muff sa isang mesa habang minamasahe siya ni Willem upang matulungan siya sa venom poisoning na nakuha niya mula sa laban. Gustong-gusto ito ni Muff, ngunit si Ron ay tumutol at ayaw niyang makita ang kaibigan na hinahawakan ni Willem. Ngunit makalipas ang ilang sandali, si Ron na mismo ang minamasahe ni Willem. Kahit gusto niyang pigilan ito, hindi niya maitago ang kasiyahan sa ginhawang dulot ng masahe. Sa sobrang tuwa, napapaungol siya ng hindi naangkop, na ikinalito at ikinadisturbo ni Willem. Pagkatapos ng masahe, pinasalamatan ni Muff si Willem dahil mas magaan na ang kanyang pakiramdam. Si Ron naman, bagamat ayaw aminin, inamin na epektibo ang teknik ni Willem, ngunit sinabi niyang hindi na niya papayagan itong mangyari muli. Napansin ni Willem na nahihirapan si Ron na magtiwala sa kanya. Ipinaliwanag ni Ron na iyon ay dahil tao si Willem, ang species na nagpakawala ng 17 beasts sa mundo. Natural lamang na hindi niya magustuhan si Willem, matapos lumitaw ang mga beasts, halos nawasak ang tanawin ng mundo sa loob lamang ng ilang linggo. Ngunit hanggang ngayon, walang nakakaalam kung paano napakabilis magparami ng mga beasts o kung paano sila unang lumitaw. Posibleng isa silang nabigong bioweapon na ginawa ng mga tao, ngunit kung ganoon ang kaso, tiyak na may ginamit na host upang likhain sila. Sinabi ni Kotori na ironic ang sitwasyon, ang mga beasts ay bioweapons na ginawa upang makipaglaban, katulad ng dahilan kung bakit nilikha ang mga fairies. Ang pagkakaiba lamang ay ang mga fairies ay nakikipaglaban upang talunin ang mga beasts. Ngunit sinabi ni Ron na hanggat hindi niya nalalaman ang buong katotohanan tungkol sa mga beasts at sa papel ng mga tao sa kanilang paglikha, hindi niya magagawang magtiwala kay Willem. Umalis siya, at bilang kanyang kaibigan, sumunod si Muff. Ayaw maghintay buong araw ni Willem, kaya't sinabi niyang nais niyang pumunta sa mga nasirang lugar upang makita ang sitwasyon doon. Ngunit mahigpit niyang ipinagbawal kay Kotori na sumama, dahil ayaw niyang mapagod ito ng husto. Hindi natuwa si Kotori, ngunit nangako siyang mananatili sa barko dahil iginigiit ni Willem. Habang wala si Willem, napadaan si Kotori sa isang silid kung saan naglalaro ng poker ang ilang sundalo. Nakilala siya ng mga sundalo bilang secretary officer ni Willem, at sa militar, may kakaibang interpretasyon ang posisyong iyon. Nagsimula silang magbiro na si Kotori marahil ay magbibigay kay Willem ng espesyal na treatment mamayang gabi. Samantala, pagdating ni Willem sa base camp, naabutan niya si Greek na sumisigaw sa kanyang superior. Ang superior ay nagpadala ng malaking grupo ng tao upang mangolekta ng mas maraming bagay mula sa mga guho, ngunit hindi maintindihan ng superior kung bakit galit na galit si Greek tungkol dito. Ipinaliwanag ni Greek na tuwing may grupo na higit sa 7 tao ang pumupunta sa expedition, wala ni isa sa kanila ang bumabalik ng buhay. Gayunpaman, hindi pa rin kumbinsido ang superior at sinabing mas mahalaga ang mga bagay na maaaring makuha nila kaysa sa isang silly superstition. Alam na ni Willem K. Mitch na walang paraan upang ma-recall ang expedition squad, kaya sinabi niya kay Greek na hayaan na lang ito at maghanda sakaling may mangyaring masama. Pagbalik ni Willem sa barko, sinuri niya kung ang dog weapon na hinahanap niya ay nakatago doon. Pagdating niya, nakita niyang abala si Kotori Noteseni Oles sa paglilinis. Dahil sa kanyang sipag, nagustuhan siya ng mga sundalo. Mukhang masaya si Kotori,
kaya't nagpa siya si Willem na iwan siya roon habang siya naman ay maghahanap ng dog weapon. Bigla, isang napakalakas na lindol ang yumanig sa lugar. Naging alerto ang lahat, ngunit si Kotori ay lalo pang naapektuhan dahil nag-trigger ito ng isang alaala mula sa kanyang nakaraang buhay. Nakita niya ang pangalang, Lilia, na sumulpot sa kanyang isipan. Nag-flashback si Kotori sa kanyang buhay bilang elk sa isang blangkong silid, kung saan biglang sumulpot ang bayani na si Lilia. Laking gulat ni Elk kaya tinanong niya si Lilia kung sino siya at bakit siya naroroon. Ang bawat salitang binibitawan ni Elk ay tila nagdudulot ng matinding sakit kay Lilia, ngunit sinabi ni Lilia na naroroon siya upang patayin si Elk at iligtas ang mundo. Nagising si Kotori makalipas ang ilang sandali, naaalala pa rin niya kung sino siya, kaya't sinubukan niyang magpanggap na walang nangyari at nagpatuloy sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Dinalhan niya si Willem ng pagkain dahil abala ito sa paghahanap sa cargo hold buong araw. Ngunit nang dumating siya roon, nakita niyang abala si Willem sa pagton ng sandata ni Nox. Napansin ni Willem si Kotori at sinabi sa kanya na natagpuan na niya ang lapid dog weapon. Kailangan pa niyang mag-tinker dito upang masigurong ligtas itong gamitin ni Kotori, ngunit sa sandaling magawa niya ito, hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa kanyang disintegration. Gayunpaman, may ibang bagay na nagpapalubag ng loob ni Willem. Habang sinusuri niya ang espada ni Nox, napansin niyang walang problema dito. Ang dog weapon na ito ay kilala bilang Kinslayer, na tanging kayang pumatay ng mga nilalang na kaugnay ng mga tagalikha nito, in short, mga tao lamang. Ngunit nagtataka si Willem kung paano nagawa ni Nox na gamitin ang Kinslayer upang patayin ang mga beasts. Ang espada ay literal na hindi kayang manakit ng sino mang hindi tao. Sa puntong iyon, nataman si Willem ng isang kakilakilabot na realization, ang mga beasts ay maaaring mga tao. Kung nagagawa ng Kinslayer na hiwain ang mga beasts, nangangahulugan ito na sila ay mga tao na naging halimaw. Ang kaalamang ang kanyang lahi ang direktang responsable sa lahat ng paghihirap at kaguluhan sa mundong ito ay lubos na bumigat sa kalooban ni Willem. Napaluhod siya at niyakap ng mahigpit si Kotori, labis na naasiwa si Kotori at hindi niya maintindihan kung bakit ginagawa ito ni Willem, ngunit naramdaman niyang kailangan nito ng suporta, kaya't hinayaan niya itong yakapin siya ng mas matagal. Ang sandaling ito ay nagbigay ng kaliwanagan kay Willem. Mula nang siya'y muling mabuhay mula sa petrification, nabuhay siya ng walang malinaw na layunin. Ngunit binigyan siya ni Kotori ng tahanang uuwian, ng taong poprotektahan, at ng taong nais niyang pasayahin. Nangako si Willem na gagawin niyang masaya si Kotori anuman ang mangyari. Tiningnan niya siya sa mga mata at tinanong kung sasamahan siya nito magpakailanman. Kinabukasan, nagising si Kotori at sinubukang bumalik sa kanyang normal na gawain, ngunit hindi niya maalis sa isipan ang panukala ni Willem. Masigla siya ngunit hindi maalis ang pag-iisip tungkol dito. Makalipas ang ilang oras, naglalakad sila ni Willem, at napansin niyang napaka-awkward ng usapan sa pagitan nila matapos ang nangyari kahapon. Sa wakas, binali ni Willem ang katahimikan at sinabi kay Kotori na seryoso siya sa pag-aalok ng kasal. Ngunit sinabi ni Kotori na alam na niya iyon, at tiniyak niya kay Willem na palagi siyang nasa tabi nito, magpakailanman. Bago pa sila makapagsalita pa ng higit, tinawag sila ni Greek. Sinabi niyang may gusto siyang ipakita sa kanila. Ayon sa alamat, ang mundong ito ay dating tirahan ng mga Diyos, ngunit lahat sila ay nawasak matapos nilang subukang lipulin ang sangkatauhan. Ang unang Diyos ay si Carmen Lake, kasunod si Jade Nail, at ang huli ay si Ebon Candle. Napagtanto nila na si Ebon Candle ay isa sa mga Diyos. Ipinahayag ni Willem Ketch na siya ang pumatay kay Ebon Candle, ngunit hindi naniniwala si Greek. Bagamat malakas si Willem, iniisip ni Greek na imposibleng maging isang Godslayer ito. Pansamantala, iniba na lang ni Greek ang usapan at sinabing may iba pa siyang gustong ipakita kay Willem. Dinala niya ito sa mga guho ng isang bahay, at base sa sinabi ni Willem dati, ito ang kanyang tahanan noong bata pa siya. Nagsimulang magkaroon si Willem ng mga flashback mula sa nakaraan, ang mga tao at lugar na iniwan niya. Napuno siya ng matinding pagsisisi dahil hindi na siya nakabalik sa kanila. Bigla, nagsimula na namang magkaroon ng mga pangitain si Kotori no Teseni Oles, at parang may tumatawag sa kanya. Ngunit ang pinagmumulan nito ay tila nanggagaling mula sa ilalim ng lupa. Napansin ni Greek at Willem na may kakaiba kay Kotori, kaya tinanong nila kung maayos lang siya. Ngunit sa susunod na segundo, gumuho ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa, at nahulog silang lahat sa hindi kilalang lugar. Kasabay nito, nagsimulang lumitaw ang mga halimaw mula sa mga bitek at siwang sa mga guho.
Kinailangang lumipad ni Nefren Rock Insanya upang labanan ang mga halimaw at maiwasan ang mga hindi kinakailangang pagkamatay. Samantala, sa loob ng kuweba, mukhang maayos naman ang lahat, ngunit si Kotori ay tuloy-tuloy pa rin sa pagkakaroon ng mga pangitain. Hindi niya napansin ang napakalaking bato na babagsak sa kanya, kaya't mabilis na tumalon si Willem upang itulak siya at mailigtas. Nang magkamalay si Kotori mula sa kanyang kawalan, nag-aalala siya kay Willem dahil siya ang tinamaan ng mga bato. Ngunit tiniyak ni Willem na ayos lang siya, mas mahalaga para kay Willem ay ang lugar na kanilang pinuntahan. Napansin niya na ang kuweba ay tila kapareho ng lokasyon kung saan ipinadala ang scavenger team. Umaasa siyang kung susundan nila ang mga sulong sa mga pader, makakahanap sila ng daan palabas. Ngunit habang sinusundan nila ang mga sulong, ang tanging natagpuan nila ay ang mga nabubulok na labi ng scavenger team. Mukhang halimaw ang may kagagawan nito, at kung naroroon pa ang halimaw, nasa seryosong panganib sila. Ang tanawin ng dugo ay nagdulot ng panibagong pangitain kay Kotori. Sa pagkakataong ito, may narinig siyang boses na tumatawag sa kanya. Para bang nasa ilalim siya ng isang spell, lumipad siya papunta sa pinagmumulan ng boses, na ikinagulat ni na Willem at Greek. Sinundan nila siya sa loob ng kuweba hanggang sa makarating sila sa isang malaking bukas na lugar na may kristal na yelo sa gitna. Nagulat si Greek dahil may taong nakapaloob sa kristal, katulad ng naging kalagayan ni Willem noon. Si Elk ang nasa loob ng yelo, at nang hawakan ito ni Kotori, halos tuluyan nang naging pula ang kanyang buhok. Bago tuluyang mawala si Kotori Noteseni Oles sa sarili niyang isipan, ginaisang siya ni Willem K. Mitch mula sa trance. Napansin ni na Greek at Willem ang batang babae sa loob ng yelo. Nagulat si Greek dahil hindi siya makapaniwala na nakakita na naman siya ng taong nakapaloob sa yelo. Ngunit malabo ng buhay pa ang batang ito dahil may malaking butas sa kanyang dibdib. Nakilala ni Willem ang sugat bilang sumpa mula sa dog weapon na senior. Ipinaliwanag niya na ang senior ay may espesyal na sumpang nakakabit dito na kayang gawing bangkay ang sinuman, Diyos man o mortal. Kung ang sumpang iyon ang ginamit sa batang ito, sigurado si Willem na hindi siya isang ordinaryong tao. Marami pa ring tanong na hindi nasasagot, ngunit nagbabanta ng gumuho ang kuweba. Tinuro ni Greek ang labasan at sinabihan silang magmadali bago sila maipit sa loob. Sa kabutihang palad, nakabalik silang ligtas sa barko, ngunit ang pag-atake ng mga halimaw ay nagdulot ng matinding pinsala. Kailangang ayusin muna ng superior ni Willem ang barko bago sila makaalis. Samantala, ang disintegration ni Kotori ay lalong lumala, kaya tuluyan na siyang hindi tumutugon. Sa loob ng isipan ni Kotori, muli niyang nakatagpo si Elk, na masayang makita siya. Sinabi ni Elk na may kwento siyang nais ibahagi, ayon kay Elk, matagal na panahon ang nakalipas, nagbanta ang sangkatauhan na sirain ang mundo. Dahil dito, 3 Diyos ang nagpasya na bumuo ng isang hukbo upang puksain ang sangkatauhan. Gayunpaman, nanalo ang sangkatauhan sa digmaan matapos patayin ng isang human brave ang pinuno ng mga Diyos, kaya't wala nang natira upang pigilan ang mga tao. Si Elk ang naging pinuno ng mga Diyos, ngunit ipinaliwanag niyang siya rin ang orihinal na kaluluwa ni Kotori. Ang mga fairies tulad ni Kotori ay nilikha gamit ang mga kaluluwa ng mga bata na masyadong bata upang maunawaan na sila'y patay na. Dahil dito, ang buong pagkatao ni Kotori ay tila isang panaginip lamang. Kalaunan, mawawala rin siya ng tuluyan, ngunit sinabi ni Elk na gusto niya si Kotori, kaya't dinala niya ito sa lugar na iyon upang mapanatili ang kanyang mga alaala. Samantala, sa labas ng barko, inaatake ito ng mga halimaw. Sina Muff at Ron ay napilitang harapin ang mga ito, ngunit mas marami ang mga halimaw kaysa sa inaasahan nila. Mukhang hindi na sila makakaligtas ng buhay. Sa kabutihang palad, matagumpay na naayos ng superior ni Willem ang makina ng barko at sinabihan ang lahat na maghanda para sa agarang paglipad upang makatakas. Ngunit sa kasamaang palad, nakapasok ang mga halimaw sa loob ng barko. Sinubukan nilang lumaban gamit ang mga baril, ngunit isang sundalo ang agad nabutas ang dibdib, at mukhang ganoon din ang mangyayari sa iba pa. Sa kabutihang palad, dumating si Nefren Rock Insanya at pinutol ang mga galami ng halimaw. Mabilis niyang hinarap ang lahat ng sumunod na atake bago tuluyang hatiin ang halimaw. Ngunit pagkatapos ng laban, napaluhod siya sa sobrang pagod. Sa kasamaang palad, walang oras para magpahinga, dahil nagsimulang mag-regenerate ang mga halimaw at muling umatake. Samantala, nananatili si Willem sa tabi ni Kotori at humihingi ng tawad sa kanya dahil nabigo siyang gawing masaya ito, tulad ng ipinangako niya. Ngunit biglang sumulpot ang isang halimaw na Samira sa dingding.
Sa galit, sinimulan ni Willem ang isang marahas na pag-atake sa halimaw. Sa loob ng isipan ni Kotori, tinanong siya ni Elk kung buo pa rin ang kanyang mga alaala at damdamin. Halos wala nang natatandaan si Kotori mula sa kanyang buhay, ngunit sinabi ni Elk na hanggat buo ang kanyang mga damdamin, magpapatuloy siyang umiral. Maaari siyang manatili sa lugar na iyon at panoorin ang labas na mundo. Samantala, si Willem ay nagwawala sa galit habang sinisira ang lahat ng halimaw na nakaharang sa kanyang daraanan. Buong buhay niyang nilabanan ang mga halimaw upang protektahan ang mga mahal niya, ngunit sa tuwing susubukan niyang tumulong, tila lagi siyang nabibigo na iligtas ang mga pinakamamahal niya. Ang tanging bagay na mahusay si Willem kay Mitch ay ang pakikipaglaban, kaya't iyon ang gagawin niya hanggang sa dulo. Samantala, sa ibang bahagi ng barko, ilang sundalo ang inaatake ng isang halimaw. Sa huling sandali, dumating si Nefren Rockins Anya upang iligtas sila. Ngunit matagal na siyang nakikipaglaban ng walang pahinga, kaya't nasa bingit na siya ng pagbagsak dahil sa kanyang mga sugat. Gayunpaman, hindi siya sisuko. Sa labas naman ng barko, ginagawa ni Ron ang lahat upang mapuksa ang mga halimaw sa paligid. Ngunit habang siya ay abala, isang halimaw ang biglang humawak sa kanya mula sa likod at niyakap siya ng mahigpit habang ang isa pa ay papalapit upang tapusin siya. Pilit niyang sinubukang makawala ngunit walang epekto ang kanyang mga galaw. Kaya't ipinikit niya ang kanyang mga mata at tinanggap ang kanyang kapalaran. Sa huling segundo, dumating si Willem at pinuksa ang halimaw na humahawak kay Ron. Sinagip niya ito at tinadyakan ng isa pang halimaw upang mahulog ito mula sa barko. Tinanong ni Willem si Ron kung ayos lang siya, ngunit mas interesado si Ron sa kung paano siya nailigtas ni Willem. Tahimik na naglakad palayo si Willem upang magpatuloy sa laban, ngunit dahil sa kanyang mga natamong sugat, bigla siyang bumagsak sa sahig ng barko. Dinala siya ni Ron sa mas ligtas na lugar, at makalipas ang ilang minuto, nagkamalay si Willem. Gayunpaman, tumanggi siyang magpahinga kahit saglit. Pilit siyang pinigilan ni Ron at sinabing ikamamatay niya ang patuloy na pakikipaglaban, ngunit hindi siya nakinig. Para kay Willem, ang pakikipaglaban ang tanging bagay na alam niyang gawin. Bago siya muling umalis, binalaan niya si Ron na huwag masyadong gamitin ang kanyang kapangyarihan dahil ang sobrang laban ay maaaring magdulot ng venom overload sa sinumang ferry. Sa loob ng isipan ni Kotori no Teseni Oles, pinapanood niya si Willem habang naglalakad ito sa barko na tila may death wish. Ayaw niya ang ganitong nangyayari kaya't sinabi niya kay Elk na may nais siyang hilingin. Alam na ni Elk ang sasabihin ni Kotori, kaya agad itong tumanggi. Sinabi ni Kotori na nangako siya kay Willem na palagi siyang nasa tabi nito. Bukod dito, may mahalaga siyang sasabihin sa kanya. Pilit siyang pinigilan ni Elk, dahil kung babalik siya sa mundo, tuluyan siyang maglalaho, kasama ang kanyang mga alaala at damdamin. Bagamat natatakot si Kotori sa ideya ng tuluyang pagkawala, mas kinatatakutan niya ang ideya na si Willem ay mamamatay ng mag-isa. Kaya't sa kabila ng lahat, pinili niyang bumalik sa kanya. Samantala, sa labas ng barko, patuloy pa rin sa laban si Nefren ngunit ang build-up ng venom sa kanyang katawan ay nagdudulot na ng disintegration. Nataman siya at napadapa sa isang kahon, alam niyang wala na siyang pag-asang mabuhay kaya't itinaas niya ang venom sa pinakamataas na antas at pinatay ang halimaw sa harapan niya. Pagkatapos nito, natamba siya sa sahig at nagsimulang manginig. Upang lalong gawing mas masahol ang sitwasyon, nasira ang isa sa mga makina ng barko, dahilan upang tumagilid ito. Nasa bingit na ng pagkahulog si Nefren, sinubukan ng mga sundalo na sagipin siya, ngunit sinabi niyang lumayo na lang sila dahil lampas na siya sa venom limit. Sa anumang sandali, maaaring sumabog siya, nalaglag si Nefren mula sa barko at tinanggap ang kanyang kapalaran. Ngunit sa huling segundo, sinunggaban ni Willem ang kanyang kamay upang sagipin siya. Ayaw na ni Willem na may mawala pa sa kanya ngayong araw. Sinabi niyang iaahon niya si Nefren anuman ang mangyari. Nakita ni Nefren ang pagsusumikap ni Willem, ngunit sinabi niyang hindi siya karapat-dapat sa pagsagip. Kung sisubog siya, mawawasak ang buong barko. Sa kabila ng kanyang kagustuhang manatili kay Willem, pinakawalan niya ang kanyang kamay. Pinanood ni Willem si Nefren habang nahuhulog ito, ngunit tumanggi siyang tapusin ang araw ng ganito. Kahit ikapahamak niya, sinumpa niyang ililigtas si Nefren. Habang nangyayari ito, dahan-daang naglakad si Kotori papunta sa isang butas sa pader ng barko. Pinulot niya ang dog weapon ni Nox, sinubukan siyang pigilan ni Nox, ngunit determinado si Kotori. Handa niyang tanggapin ang kamatayan dahil naranasan na niya ang tunay na kasiyahan sa piling ni Willem.
Wala nang mahalaga pa, tumalon siya mula sa barko at lumipad papunta kina Willem at Nefren. Sa huling segundo bago sila bumagsak, ginamit niya ang kanyang mga pakpak upang bawasan ang impact ng kanilang pagbagsak. Ligtas si Willem at Nefren, ngunit wala nang oras para mag-usap. Patuloy pa rin ang horde ng mga halimaw, ginamit ni Kotori ang dog weapon at sumugod para sa huling laban. Habang nakikipaglaban, inalala niya ang lahat ng masayang alaala niya kasama si Willem, hindi ito perpektong buhay, ngunit pinasaya siya ni Willem at hindi niya ito ipagpapalit sa kahit ano. Habang tinatagos ng mga halimaw ang kanyang katawan, binuksan niya ang kanyang fairy gate at pinakawalan ang isang napakalaking venom explosion, pinapatay ang lahat ng halimaw sa paligid, kasama ang kanyang sarili.